Isang napakalakas at hindi pangkaraniwang prangkang mensahe ang nagmumula ngayon sa Gulpo, kung saan diretsahang inaakusahan ng pamunuan ng Bahrain ang Iran ng panghihimasok sa kanilang panloob na mga usapin at nagbababala na ang mga epekto nito ay naglalantad na ng mas malalalim na hidwaang pangpolitika sa kanilang bansa. Ayon kay Haring Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain, ang mga kamakailang pag-atake ng Iran laban sa seguridad at katatagan ng Bahrain ay nagbunyag ng tinatawag niyang pagtataksil ng isang maliit na grupo sa loob ng bansa, kabilang ang mga individual na aniyay nakipagsabwatan sa mga dayuhang grupo. Nanawagan siya ng zero tolerance sa tinukoy niyang pagtataksil sa bayan at binigyang diin na ang pagkamamamayan at pakikilahok sa politika ay mahalagang tiwala na maaaring bawiin kapag nilabag. Malinaw ang mensahe. Ipinapakita ng Bahrain na hindi lang ito panlabas na presyon, kundi pagsubok din sa katapatan sa bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gulpo. At makakasama natin ngayon si Ahmed Hussayi, isa siyang political consultant at Hussayi Associates sa Manama, Bahrain. Paano natin dapat unawain ang tumitinding retorika na ito? Ito ba ay mensahe para sa loob ng bansa o palatandaan lang ito ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Bahrain at Iran? Walang lumalalang tensyon sa Bahrain at Iran dahil matagal na itong umiiral, mga 100 taon na. Matagal nang inaangkin ng mga Iranian ang Bahrain hanggang noong 1970, isa nang ang dating siya ay sa madaling salita ay tinalikuran ang pag-angkin sa Bahrain sa harap ng United Nations. Sa madaling salita, nagkaroon ng pahayag at kasunduan na ang Bahrain ay isang malayang bansang Arabo. Pagkatapos, Noong 1970 ipinagpatuloy ito ng mga ayatollah at isinama sa kanilang sariling konstitusyon na naging dahilan upang maging walang katapusang kaaway sila ng Bahrain. Hanggat hindi nagbabago ang paninindigang yon. Sa isang banda, ganito ito nakikita ng Bahrain. Bago ang digmaan, iniisip ng iba pang mga estado sa Gulpo na may diplomatikong solusyon doon. Ngunit noong panahon ng digmaan at pagkatapos ng digmaan, nakikita nating nababawasan ito, lalo na't sinubukan na nila ang lahat ng kanilang makakaya, pero wala ring gumana. At ilang araw lang ang nakalipas, si kanyang kamahalan ang hari ay nasa Jeddah at pagkatapos ay sa Abu Dhabi. At pagkatapos noon, nakita natin kung paano ang lahat ng mga estado sa Gulpo, kabilang ang kaharian ng Bahrain, ay talagang humihigpit sa anumang uri ng, kung tatawagin natin mga grupong terorista, kung tatawagin natin silang mga proxy, lahat sila talagang walang pagtitiis o pagpaparaya para doon. tama. At gusto kong pag-usapan ng mas detalyado ang tungkol sa mga babala ng pagbawi ng pagkamamamayan mula sa hari. Sa madaling salita, sinabi niya na babawiin nila ang pagkamamamayan ng mga itinuturing na banta sa seguridad ng Bahrain. Paano kaya naapektuhan ng ganitong mga babala ang pampulitikang katatagan ng Bahrain? Ngayon, kailangan nating unawain ang iba't ibang bahagi ng komunidad at lipunan ng Bahrain. Ang 69 na mamamayan na binawi ang pagkamamamayan ay orihinal na mga Persyano na matagal nang walang estado sa Bahrain. At noong taong 2002, binigyan sila ng pagkamamamayan sa batayan na gusto ng hari na lahat ay mamuhay ng malaya at pantay-pantay. Nangyari ito matapos magkaisa ang mga Bahraini sa isang pambansang karta na nilagdaan din noong taon na yon. Ngayon, yon ang unang grupo na inalisan ng kanilang pagkamamamayan dahil, gaya ng nabanggit at nakasaad, nilabag nila at nagkasala sila ng pagtataksil. Ito ang unang grupo. Ngayon, pinag-uusapan ba natin ang ibang mamamayan na orihinal na mga Bahraini? Sa tingin ko, oo, posible rin yun, lalo na pagkatapos ng mga nangyari dahil ang ganitong uri ng digmaan ay hindi pa nangyari noon sa Gulpo. Kailangan nating magsagawa ng dagdag na mga hakbang para maprotektahan ang ating mga sarili at ang ating soberanya. Sa tingin mo, paano ito naaayon sa kasalukuyang estratehiya ng Gulpo laban sa impluwensya ng Iran? Una, malaking pahayag ito mula sa mga estado ng Gulpo na nagpapakita ng pagkilala sa Iran bilang banta sa ating komunidad, lipunan at soberanya.
Iyon ang unang hakbang at ito ay naitatag na. Ngayon, sa mas mahabang panahon, kailangan nating maunawaan na anuman ang nangyari hanggang ngayon ay nagpapakita na ang tunay na banta kapag ito ay nagmumula sa isang kalapit na bansa ay kailangang pigilan sa bawat aspeto nito. Hindi lang ito tungkol sa mga rocket, hindi lang ito tungkol sa mga drone, pati na rin ang paglusot sa ating mga komunidad at hindi na ito pinapayagan ngayon. At sa madaling salita, ang matinding paninindigan na ipinakita, lalo na ng ating hari nitong mga nakaraang araw ay nagpapakita niyan. Walang pagpaparaya pagdating sa mga paglusot ng Iran.